pinapahina nila si Sara Duterte. Pinapahina nila yung mga sumusuporta kay Sara Duterte. To make it appear that Sara Duterte is alone at hindi na makakabangon pang muli. You are wrong, Mr. President. Ako nga mismo, I am a true believer of the capability of the Vice President. And I am certain that through her leadership, magbabago ang Pilipinas. And that I could clearly say that my opinion is shared by millions of other Filipinos who believe that your government is corrupt and the only way to save it is to have Sara Duterte as president. Kaya lang ang ginagawa nyo, talagang binipigilan nyo na makatakbo siya at alam namin gagawin nyo lahat ng paraan na makonvict siya sa impeachment para hindi siya makatakbo. But remember this, Mr. President Bongbong Marcos Jr. History will judge you as the president who is selfish. Madamot ka. Bakit? Hindi mo pagbibigyan ang mga Pilipino na magkaroon ng Pangulo na mag-aayos sa lahat ng kalokohan na ginawa ng administrasyon mo. Because in finding out and in repairing our nation after your term is that it will involve investigating the corruption that your government committed to the Filipino people. Yan ang ayaw ninyo at yan kaya kayo nagkakanda kumahog at nagkakampi-kampi. Because all of you who are there persecuting the Vice President, all of you committed a crime against the Filipino people. All of you. Lahat kayong magkakasabwat sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. And the proof of it can only be discovered if Vice President Sara Duterte ultimately becomes president. Kaya pinipigilan nyo ito. And I will dare say that again, my opinion is being shared by millions of Filipinos. I am the voice of those anonymous people who are also hoping that the Vice President becomes President in 2028 para ma-restore naman ang respeto sa gobyerno, hindi lang ng taong bayan, kung hindi pati ang buong mundo. Nakita niyo ba ito? Ha? Ayan, Pangulong Bongbong Marcos sa maladagat na basura sa Parañaque. Dati hindi nangyayari iyan. Napakatanga lang no? Talagang hindi nangyayari yan. Kasi yung sinundan mo, nilinis yan. Nagkaroon ng disiplina yung mga tao. Diba? Hindi nangyari yan sa panahon ni Digong. Ngayon lang sa'yo. Napakatanga mo lang talaga. Nagsalisalita ka pa, hindi mo naman alam na magiging back to you. Ngayon nga lang nangyari yan dahil nilinis nga yung buong Manila Bay ng basura at pinagbawalan yung mga tao na magtapon ng basura. Sumunod yung mga tao dahil, alam nyo na, si Digong yun eh. Pag magsalita, may karga. O, di ba? Ikaw pag magsalita ka, kargado, ay, sorry. Muntik na. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob itong si Claire Castro para magsalita ng katulad nito? Sabi niya, Malacanang sa ibininyag ni dating DPWH Secretary Bunuan na Leadership Fund. Noong naramdaman ng Pangulo. Nak.
Bilang Pangulo umaksyon, nagpaimbestiga, hindi inalintana kahit mismong administrasyon niya ang matamaan. Claire Castro, kailan? Kailan niya nalaman? Buang. Ayan yung reaksyon naman. Sang katauhan, no? Tingnan nyo yung reaksyon, no? Natatawa sila eh. Hindi sila naniniwala sa'yo. Ulol. Ang tanong, Claire Castro, kailan nalaman ng Pangulo? Kasi kami, karamihan ng Pilipino, doon pa lang sa 2025 national budget, hindi pa napipirmahan, ang dami ng problema. Madami ng sinasabi na marami itong insertion at marami itong tadtad ng ad program appropriations. Doon pa lang. Bakit hindi niya pinigil yung budget? Bakit hindi niya binito? Sinabi pa niya, binasa daw niya, 4,900 pages. Ulul. Magbasa nga ng libro, hindi ka makatapos. Yan pa. Huwag nyo kami paglulukuhin, ng mga padrama nyo. Puro kayo padrama eh. Hindi ganyan. Sabihin nyo yung totoo. Ano yung totoo? Nakinabang kayo, manginayupag kayo. Syungaling. Syungaling na, manyanyakaw pa.